Hi, ito po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. And ngayong bago magpasko, ang ating main topic ay yung mga kinakaltas sa budget ng Pilipinas na magsisimula ngayon January 1. So, bakit nga ba kinukuha yung bilyong-bilyong pondo sa SSS at GSIS? Yan kinakaltas sa mga Pilipinong nagtatrabaho, di ba? Na para after 20 years, 30 years, meron kang pensyon. So bakit yung mga pension funds na yan pinapakialaman tapos dinadivert sa iba't ibang bagay katulad ng karsada, di ba? Ano naman kaugnayan ng karsada sa pensyon ng mga Pilipino, di ba? Pangalawa, PhilHealth. Lahat tayo kinakaltasan para magkaroon ng PhilHealth, di ba? So, bilyon-bilyon yan, nililipat rin, 90 billion nilipat sa investment daw, sa infrastructure. Paggawa na naman ng karsada, di ba? Ano naman kaugnayan ng kalusugan natin sa karsada, di ba? Kasi, sa aking pananaw, hindi sila makakurakot kapag yung mga pondong yon nasa SSS, GSIS at PhilHealth. Pag nilipat nila sa karsada, siyempre, kailangan nila ng construction companies. Baka construction companies rin ng mga politiko yon. At kung meron kang 100 million na project, panggawa ng karsada, at yung construction company mo yung gagawa, di definitely, baka kalahati nun, 50 million, kita agad ng construction company ng politiko, di ba? Sa PhilHealth, sa SSS, GSIS, wala silang mapagkitaan doon. Kaya lang, ang ating ikinakaba doon, sabi nga ng COA, Commission on Audit, noong December 1, mali daw yon. Kasi kung merong sobrang pondo, dapat ilaan lamang yon para sa pag-improve ng kanilang serbisyo. Kunyari, PhilHealth. Ikaw nagbabayad ka ng PhilHealth, kinakaltasan ka. Sabi mo, 100 a month o 500 a month. Kung sobra yon, dapat iniisipan daw ng PhilHealth kung paano mas dadami yung coverage ng PhilHealth. X-ray, dialysis, at iba't ibang bagay pa. Or kasama ang inyong pamilya, kasi dependents ninyo yun, di ba? Inyong mga anak, inyong mga apo, di ba? So, ganun lang. Kapag may sobrang pondo, isipan kung paano sosobra yung serbisyo. Hindi pag may sobrang pondo, iisipan mo kung paano tanggalin yung pondo doon at ilipat sa ibang bagay. Di ba? Yun, definitely, yun ang katotohanan doon. So, kahit mismong COA, Commission on Audit, sinabi yun. That is highly irregular. You do not remove the funds from the agency. Diba? May sarili-sariling batas yan na ginawa para dyan sa mga ahensyang yan Bakit ka mag-aalis ng pondo? Diba? O, pati yung iniipong ginto ng Bangko Sentral. Kaya iniipon yung ginto pang stabilize ng ekonomiya yon tsaka ng piso. Kasi pwede ka lang mag-print ng piso, ng pera ng bansa kapag meron kang mga ginto. 'Di ba? Yun yung value ng pera mo Bakit sasabihin sobra yung ginto, ibebenta? Iniipon nga yun sa matagal na panahon, yung mga ginto na yon, 'di ba? So, yun ang mga pinagtataka natin. Bakit tayo nagbebenta ng ginto mula do sa gintong iniipon ng matagal na panahon? Bakit tayo nag-aalis ng pondo sa SSS at GSIS? Kinakaltas nga yun mula sa lahat ng Pilipino para someday, pag retiro mo, meron kang pensyon. Bakit nililipat yung pondo ng PhilHealth? Diba? Philippine Health Insurance Corporation. Ibig sabihin, yung kalusugan ng sambayan ng Pilipino, doon nakatalaga. Diba? So, bakit kapag sobra yung pondo doon, ililipat mo? Ang sabi ng COA, Commission on Audit, dapat kung merong sobrang pondo, sobrahan yung serbisyo. Mas pagandahin at palawakin yung mga pwedeng gawin na medical assistance para sa sambayan ng Pilipino o sa inyong mga dependents, sa inyong mga anak, apo, asawa, magulang. Yun lang yun. Hindi pag sobra, ililipat na agad. Tapos, ang paglilipatan, paggawa ng karsada. Ano namang kaugnayan natin doon sa paggawa ng karsada? O, yun nga ang sinasabi natin,
Dahil yung ibang construction company na gumagawa ng karsada, ang may-ari ay politiko. So, kumikita sila doon, di ba? So, yan yung mga tinatanong natin, bakit ganyan? Oh. Tapos yun nga pala, masabi ko po sa inyo, tayo po sa Duterte Youth Party List ay tumatakbo uli ngayon 2025. Sa 63 na party list po sa Kongreso, tayo lang siguro yung walang pang TV ads, wala tayong tarpaulin na mga billboard, kasi hindi naman po tayo bilyonaryo o mga milyonaryo, ganon. Wala tayong ganong pondo. Pero kahit na ganon, kita nyo naman, tayo lang ang lumalaban sa mga makakaliwang grupo at makakaliwang kongresista sa Kongreso. Tayo lang ang nakikipagdebate sa kanila, talagang binabanata natin yung mga yan at talo yung mga yan sa debate sa atin. Ipinagtatanggol natin ang sambayan ng Pilipino, ang mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno mula dyan sa mga makakaliwang kongresista at mga makakaliwang grupo. Tayo lang ang gumagawa nun. Hindi tayo binabayaran para gawin yon. Yun ang ating paniniwala, paninindigan para sa ating bansa. Pangalawa, Duterte Youth Party List lang po ang nagbabalik ng death penalty sa bansa. Death penalty para saan? Para sa mga rapist, kidnapper, drug trafficker, mamamatay tao at kurakot sa gobyerno. Nakarinig na ba kayo ng senador o kongresista na nagbabalik ng death penalty para sa mga kurakot? Wala. Duterte Youth Party List nyo lang po ang nagbabalik niyan. Dahil alam natin, yan ang gusto ninyo, gusto ng sambayan ng Pilipino, di ba? So tayo nagkakaroon ng tapang at malasakit. Gawa lamang, kumukuha tayo ng lakas ng loob sa inyo. Wala tayong pondo, wala tayong pang TV ads, wala tayong pang billboards. Ang meron tayo, ito lang po, TikTok na libre and Facebook na libre. At nakakakonekta po tayo sa inyo, sa ating mga kababayan Pilipino. Na ganun rin po ang paniniwala na una, dapat talaga ibalik ang death penalty para sa mga kurakot, sa mga rapist, sa mga kidnapper, mamamatay tao at mga drug trafficker. Pangalawa, kailangan ipagtanggol ang Pangulong Rodrigo Duterte at ang Vice President Sara Duterte. Dahil sila lamang ang nagmamalasakit ng todo na tinangka nila, hindi pala nila tinangka, ginawa nila sa Davao na maubos ang mga kriminal at mga durugista at nung sila, pinangako nila yan sa buong bansa at nung sila ay nakaupo bilang presidente ng bansa, naramdaman ng sambayan ng Pilipino na naubos ang New People's Army, ang teroristang NPA, wala na silang batalyon, wala na silang balangay o company, wala na silang pulutong. Ubos ang NPA, kakaunti na lang. Kaya nga nagtataka tayo, ba't gusto ng Marcos administration na mag-peace talks pa? Wala na nga, patay na nga rin yung leader, si Joe Masison. Wala nang mga units ang NPA ngayon, bakit pa mag-peace talks? Magpapalakas lang yung NPA, di ba? Pangalawa, sa hearing sa Kongreso, kung saan nagbalimbingan ang mga kongresista, isa lamang po ang tumayo at nanindigan para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo lang po, Duterte Youth Party List lang po, si Congresswoman Cardema. Kaya kung ganyan ang ating paninindigan sa bansa, kaya natin makipag-away sa mga NPA, kaya natin manindigan sa Kongreso para sa ating mahal na Pangulo, kaya natin maging kaisa-isang kongresista na nagbabalik ng death penalty sa bansa para sa mga kurakot, rapist, kidnapper at iba pang ayaw ninyo sa lipunan. Kung ganun ang pagtitiwala ng Pangulong Rodrigo Duterte sa amin, sana po ganun rin po ang inyong pagtitiwala sa atin ngayong 2025. Dahil wala po talaga kaming ibang kaalyado kung hindi po kayo na sambayan ng Pilipino. At ang ating mga kasamahang Duterte supporters na naniniwala kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Ang masabi ko po sa inyo, ngayong 2025, ang Pangulong Duterte hindi po tumatakbo. Sana nga po tumakbo siyang senador natin sa national level. Sana nga tumakbo siya, kaya lang hindi siya tumakbo sa national level. Ang Vice President Sara Duterte hindi naman po tumatakbo rin ngayong midterm. Ang tumatakbo lang po sa national ay Duterte Youth Party List. So sana po matulungan nyo tayo dahil kailangan natin ng kahit isang boses sa Kongreso
na handang magsalita para sa Pangulong Rodrigo Duterte at ipagtanggol sila. Dahil ngayong 2025 hanggang 2028, ang ating pagsisikapan at pagtatrabahuhan ay gawing Pangulo ang ating susunod na Pangulo, Sara Duterte, sa 2028. So sa Kongreso po, wala nang ibang nagsasalita para sa kanila. Sana po matulungan nyo po tayo sa Duterte Youth Party List. At kami po sisikapin po namin sa aming konting sweldo. Baka makapagpaprint kami ng konting t-shirt at konting tarpaulin, mapadalhan po namin kayo. Sabihin nyo lang po kung saan yung inyong address at contact number. Pagpasensyahan nyo na po at wala talaga tayong pondo, pero pagsisikapan po namin makapagpadala man lang kahit ng isang t-shirt natin, Duterte Youth Party List, na nandun si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte, at isang tarpaulin po para po sa inyo. Muli po, ito po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Kasama nyo pong naninindigan para sa bansa, para sa mga tropa ng gobyerno, para sa ating Pangulo Rodrigo Duterte, at para sa ating susunod na Pangulo, Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyo.